Yan, magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Ay, wala po mga tao dito. Ay, magandang gabi po. Ayan, praise God po. Ayan, masigla po ba tayo ngayong gabi po na ito? Ayan, pinagpala po tayo ng Panginoon. Muli po nating palakpakan si Lord mga kapatid sa gabi po na ito. And tayo pong muli ay pinagsama-sama kahit po medyo bigla ang umulan po kanina. Sana hindi po kayo masyadong natakot sa ating pong mga pag-ulan. Mula po sa ilang araw na mainit, pero pinaulan po ngayong gabi. Pero sana po ay malakas pa rin po tayo ngayon. Pero bago tayo mag-start mga kapatid, kamusta po muna kayo? Kamusta po yung mga kabataan nating nasa likod? Okay lang po ba kayo dyan? Ayan. Yung mga kabataan po natin na nasa harapan. Ayan, mabuti naman daw po sila. At mga kapatid po natin. Ayan. Okay, praise God po. So, yan, ngayon pong araw po na ito, August na. At alam ko po, tayo po ay patuloy na looking forward sa biyaya ng Panginoon. Matatapos na po yung taon ng 2025. Excited na po ba kayo mga kapatid? Ako po pala excited. Parang hindi po ata ako excited. Kinakabahan po ata akong dumating ang 2026. Pero yan, tayo pong lahat ngayon ay magpapalakasan po muli. Sana po ready po yung ating mga puso at isipan. Nakapag-pray tayo bago tayo magpunta sa church o bago tayo mag-start po ngayon. Kasi sa gabi po na ito, muli tayong palalakasin ng Panginoon at muli po nating aawitan, papupurihan si Lord. Kaya po sa pagsisimula po natin, tayong lahat po ay tumayo. Tayo po ipapangunahan po ng ating praise team para po sa ating mga awitan para sa Panginoon. Hello po. Good evening po. Sabihan nga po natin yung mga katabi natin na God is good all the time. Okay. Bale po, napakabuti po ng Panginoon ngayong week na po na to dahil nakaranas po ulit tayo ng araw po, no? Though ngayong araw po na to, medyo umulan ulit. Pero parang it gives us hope na darating rin naman pala yung time na magliliwanag itong mundo natin. And with that po, let's sing these songs of praises to our Lord. Let's sing, You Are Good and Good, Good Father. Endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. You are good. Let's sing, Lord, you are good. You are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you.
good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. Your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. For who you are. For who you are. You are good. Truly that, Lord, you are good, so good, and you are so good to us. And you are also a good Father. So let us all sing good Father. A thousand stories of one day take your life, but I've heard a tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Oh, and I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Because you are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Sing, you are perfect. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect.
so undeniable. Oh, it's love so undeniable. I can hardly speak. Peace so unexplainable. I can hardly think as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still into love, love, love. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Lord, your ways are truly perfect. And with that, let us all sing again. You are perfect. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Maraming salamat, Panginoon, sa araw-araw na binibigay niyo sa aming mga buhay. Maraming salamat, Lord, sa kabutihan, sa pagmamahal, sa pag-alaga, sa paggabay sa araw-araw. Lord, patawarin niyo po kami sa lahat ng kasalanan na gagawa namin. Sana po bigyan niyo po kami ng maraming chances pa, Lord, kahit di namin deserve. Sana po gabayan niyo kami sa araw-araw para po maging mabuting tao po kami. At para po maging mabuti kaming tao para rin po sa ibang mga taong nakapaligid sa amin, Lord. At para po ma-share namin yung mga salita na gusto mong ipabahagi sa amin. At sana po bigyan niyo po kami ng maraming blessings sa araw-araw. Yun lang po ang hinihiling namin na matamis at makapangyarihan na pangalan ng aming Panginoon, Jesus. Amen.
Good evening po. As I share my special number po, gusto ko lang pong i-share yung verse po na Proverbs 19:21. It states po that many are the plans in the mind of a man, but it is the purpose of the Lord that will stand po. So, kung alam niyo po yung song, pwede niyo po akong samahan. And, yes. Every star you know by name, with one breath all life begins, from the beginning until the end. You're the one foundation. You shaped me inside and out. You made me to be all about you. What can I do without you? So tell me who I am, remind me of your plans. Lord, you know me more, you know it all. So tell me who I am, remind me of your plans. I wanna know you more, know you more. You say I am yours, and you love me most. Nothing I want more, to live for your purpose. 'Cause you are my God, and you love me most. Nothing I want more, to live for your purpose. You shaped me inside and out. You made me to be all about you. What can I do without you? So tell me who I am, remind me of your plans. Lord, you know me more, you know it all. So tell me who I am, remind me of your plans. I wanna know you more, know you more. You say I am yours, and you love me most. Nothing I want more, to live for your purpose. 'Cause you are my God, and you love me most. Nothing I want more, to live for your purpose. Where you go, I'll go. What you say, I'll say. Let the whole world know of who you are to me. Where you go, I'll go. What you say, I'll say. Let the whole world know of who you are to me. You say I am yours, and you love me most. Nothing I want more, to live for your purpose. 'Cause you are my God, and you love me most. Nothing I want more, to live for your purpose. 'Cause you are
be all the glory po. Yan, praise God po at papuri po sa Panginoon. God is good and all the time, God is good. Pwede ba nating palakpakan po yung Panginoon? At napakabuti po ng Diyos sa buhay po natin. At ito po yung sunod po nating pag-uusapan. I think meron na po tayong konting idea since ang ating pong sinisiris is the fruit of the Holy Spirit. So marami na po tayong na topic and ngayon po, ang pag-uusapan po natin is about goodness. Okay? So sabi po dito sa title po natin, Goodness, the Virtue and Holiness in Action. Okay? When we say goodness, it is the virtue ng bawat isa po sa atin. Pag sinabing virtue, ito po ay kabutihan. Okay? Pag sinabing kabutihan, ang lahat po ng tao meron pong tinataglay nito. Kahit po gaano kakulit yan, kahit gaano kasama po yan, ay meron pa rin po yung kabutihan. Okay? Kasi wala namang pinanganak na masama na po. Okay? Lahat po tayo ay merong kabutihan. Kaya pwede bang pakisabi sa katabi mo, mabuti ka. Okay? Kasi baka hindi sila nasasabihan na mabuti sila. At ang iniisip na lang nila, hindi ako mabait. May pagka-humble, no? Pero sa totoo lang, every one of us is meron tayong tinatawag na goodness. Okay? And dahil mga Kristiyano po tayo, sabi po dito, it is also the holiness in action. Siyempre, kung ikaw ay mabuti, ikaw ay mabait, kailangan ipakita rin natin yung holiness in action. Okay? Kasi hindi lang sapat yung mabuti po tayo. Kailangan napapakita po natin yung kalooban po ng ating Panginoon sa buhay po natin. Ito po yung ating pag-uusapan sa gabay pong ito. And bakit po mahalaga yung goodness? And it is the virtue and the holiness in action because unang-una sabi po dito, because goodness is one of the fruits of the Holy Spirit. Okay? Isa po siya sa fruit of the Holy Spirit na kailangan meron yung bawat isa po sa atin dito. Okay, meron ka dapat tinatawag na goodness o kabutihan sa puso ng bawat isa po sa atin. Okay, basahin po natin yung verse po natin. Sa James chapter 1 verse 17, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Okay? Every good and perfect is gift from above. Lahat daw po ng mabuti at ng ganap ay galing sa Panginoon. Okay? Kaya kapag ikaw ay mabuti, galing ka sa Diyos. Kapag pinapakita mo yung goodness sa kapwa mo, sa kahit anong sitwasyon ng buhay mo, then galing ka sa Panginoon. At yung lahat po ay nanggaling sa ating Panginoon. So meaning to say, lahat daw po ng mga bagay na meron po tayo, lahat ng kabutihan, meron kang blessing ngayon, may magandang nangyari sa iyo ngayon, yan po ay nanggaling po sa ating Panginoon. And because God is good sa bawat isa po sa atin, kailangan maging mabuti rin po yung bawat isa po sa atin. Okay? Kasi minsan, may mga pagkakataon na yung kabutihan ay nawawala na po sa atin. Minsan nga parang, ngayong araw lang ako mabait. O kaya yung iba, napapagod na silang maging mabait kasi parang minsan daw naabuso yung kabaitan po nila. Okay? Pero sabi po dito, goodness isn't about how we feel or what circumstances we face. It is choice to do right, guided by the Holy Spirit. Ang pagiging mabuti pa lang isang Kristiyano at pagiging isang mabait na tao ay hindi siya nakabase dun sa napipil po natin. May mga tao kasi na parang ang tingin nila minsan, ayaw nilang maging mabait. O kaya naman, mabait ako kapag mabait ka sa akin. Pero hindi pala yun yung goodness. Ang goodness pala, kahit hindi sa'yo mabait yung kapwa mo, magiging mabait ka pa rin. Tama po? And ang goodness, sabi po dito, hindi siya nakabase sa circumstances na meron ka. Na parang kapag feeling mo, punong-puno ka ng problema, hindi ka na mabait. O kaya naman, kapag feeling mo ay hindi maganda yung nangyayari sa'yo at puro circumstances na lang, hindi na tayo nagiging mabait. Kasi ang pagiging mabait, sabi po dito, it is a choice to do right. Pinipili din po ang pagiging mabait. Okay? Ang pagiging mabuti sa ating kapwa, guided by the Holy Spirit. Okay? If you are guided by the Holy Spirit, ano man daw yung maging sitwasyon ng buhay mo, sino man yung kaharap mo, gawan ka man niya ng hindi maganda, siraan ka man niya, o ano man yung gawin niya sa'yo, magiging mabuti ka pa rin sa kanya. Because that is goodness. Naalala niyo po yung topic po natin ng Friday about kay Stephen. Anong ginawa kay Stephen? Stone to death.
May ginagawa bang masama si Stephen? Wala. Ang ginagawa ni Stephen, he preached the gospel, sineshare niya yung salita ng Diyos, pero para sa iba, kamalian yun, blasphemy yun ang ginawa kay Stephen, pinagbabato siya hanggang sa namatay. Anong ginawa ni Stephen? Pinag-pray niya yung mga bumabato sa kanya. That is goodness. Nagagawa niyo po ba yan, mga kapatid? Nagagawa ba natin yon? Or kapag ginawan tayo ng hindi maganda, babawian po natin. Hindi pala ganun yung isang Kristiyano. Kapag sinabing you have a goodness in your life, gagantahan mo ng kabutihan yung gumagawa sa'yo ng hindi maganda. Because goodness is the expression of virtue and holiness through our actions, driven by righteousness and the heartfelt aim to bless others. Ang pinakang aim ng goodness ay maging blessing po tayo sa kapwa po natin. Okay? Pag sinabing you are blessing to others, ito yung sinasabi rin ng salita ng Diyos na kailangan, tinutulungan po natin yung mga nahihirapan, yung mga nalulungkot, kailangan nakikidalamhati tayo sa kanila, yung mga nagsasaya, kailangan makisaya tayo sa kanila. Okay? We are blessing to others, and dahil meron tayong tinatawag na goodness, ito po yung nakikita sa bawat isa po sa atin bilang mga lingkod ng ating Panginoon. If we are guided by the Holy Spirit, makikita po ito sa bawat isa po sa atin. And we have 3 points na pag-uusapan sa oras pong ito. Ayan, 2 bagay lang po ito regarding po dyan. Ayan. Una po, sabi po dito, goodness is a moral attribute. Okay, yung goodness, unang-una, siyempre, ang goodness, sabi ko nga po kanina, ito po ay normal po na meron po tayong lahat ng goodness. Okay? Kaya nga it is a moral. Pag sinabing moral, ito yung ating kaalaman sa paggawa ng mabuti tsaka ng masama. It is your knowledge to do what is right and what is wrong. Pero bilang isang mga Kristiyano, kailangan pinipili natin palagi kung ano yung maganda, kung ano yung tama sa harapan po ng ating Panginoon. Okay? And ito yung unang bagay na pag-uusapan natin, that goodness is a moral attribute. Na yung goodness na binigay sa atin ng Diyos, yung knowledge na binigay sa atin ng Diyos para gumawa ng tama at ng maganda, ay nagagawa po ba natin bilang mga Kristiyano? Or minsan, nagbubulag-bulagan na lang po tayo, ay wala naman nakakita. Ay hindi naman nila alam na Kristiyano ako, kaya okay lang kahit gawin ko to. Okay? Pero alam nyo, sabi po dito sa James 4:17, if anyone then knows the good they ought to do and doesn't do it, it is sin for them. Okay? Kaya nga, Kristiyano ka man o hindi, meron tayong virtue, meron tayong moral, na alam mo yung paggawa ng mabuti tsaka ng masama. Pero kapag Kristiyano ka at alam mo na masama yun pero ginagawa mo pa rin, ikaw ay nagkakasala sa harapan ng Diyos. And actually, dun sa sinisiris po natin na Book of Romans, ang sabi po doon ni Pablo, mas matindi po yung parusa na ibibigay ng Diyos sa isang Kristiyano na alam yung mabuti pero hindi ginagawa yung tama. Okay? Alam mo nang tinuturo sa Bible na ipag-pray mo yung mga nang persecute sa'yo, pero bakit ginagantihan mo pa rin ng masama? Sinabi ng Bible, you need to forgive one another. Forgive your enemy. Pero hindi mo pa rin siya pino-forgive. Yun yung mga simple na parang sinasabi sa Bible na kailangan nating gawin. Pero minsan hindi po natin ginagawa kung ano yung tama. Kaya kung Kristiyano po tayo, we are led by the Holy Spirit, then we need to do what is right. Okay? Because in Philippians chapter 4, verse 8, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Okay, mga positive yung binanggit po dito ni Pablo, no? Na it is all about goodness. Na ano man yung makita nating pure, ano man yung makita nating tama, ano man yung makita nating totoo, yun yung ating gagawin bilang mga lingkod ng Panginoon. Okay? Kaya nga po, pag sinabi po palang goodness, kaakibat po nito yung tinatawag po nating integrity and honesty. Okay? Actually, itong integrity and honesty, nabanggit ko rin po siya nung nag-speak po ako doon sa school po ni Brother Dave sa RS. And mahalaga maintindihan po natin, lalo na po ng mga kabataan, pagdating po sa tinatawag na kabutihan or goodness, mahalaga na meron po tayong tinatawag na integrity and honesty. Okay? Siguro naman po nung nag-aaral po tayo or sa mga nag-aaral po dito, lagi tayo may nakikita dun sa sa school o sa room po natin na honesty is the best policy. Okay? Kasi minsan yung ating moral nawawala po yan minsan.
Okay, naloloko po tayo minsan. And minsan talagang pinapaltan po natin ng tinatawag na kasinungalingan. Pero sinabi po dito ni Pablo that dahil we are led by the Holy Spirit, kailangan gawin po natin kung ano yung maganda, kung ano yung mabuti sa harapan po ng ating Panginoon. And ang kahalagahan po ng tinatawag na integrity and honesty, maganda meron po tayo po nito. Okay, pag sinabing integrity, ipaglalaban mo kung ano yung tama. Okay? Kapag Kristiyano ka, kapag alam mong tama, ipinaglalaban po natin. Okay? Kaya nga tayo, hindi dapat tayo napapagod sa paggawa ng mabuti bilang mga lingkod ng ating Panginoon. Honesty. Okay? Pagiging honest ng bawat isa po sa atin. Di ba? Yung mga simple lang po sa mga estudyante, yan, dapat hindi po tayo nag-cheat kapag may exam. Di ba? Dapat kung ano talaga score mo, panindigan natin kung hindi ka nag-review. Di ba? Kasalanan natin yun. Kaya sa mga nag-work po dito, kailangan maging honest po tayo. We have integrity pagdating po sa mga boss po natin. Ginagawa ba natin ng tama yung mga work po natin? And pagdating po sa ating paglilingkod sa Panginoon, are we doing our best para sa ating Panginoon? Na kailangan na ipapakita ng bawat isa po sa atin. So bakit mahalaga yung tinatawag na integrity and honesty? Unang-una, sabi po dito, because yung integrity and honesty, nagbibuild po siya ng trust sa bawat isa po sa atin. Pasinin po natin, kapag ikaw ay mabuti sa kapwa mo, di ba, asahan mo, mabuti rin sila sa inyo. Pero kapag lagi mo silang inaaway at lagi kang nagsisinungaling sa kanila, kahit sila hindi na maniniwala sa'yo. When we say yung goodness, na pinapakita mo yung integrity and honesty, nagbibuild ka ng trust, then you are creating a good relationship with each other sa kapwa mo. Okay? Kaya kung magkakaroon tayo ng i-analyze po natin yung buhay po natin, pinagkakatiwalaan ba ako ng kapwa ko? Okay? Nakikilala ba nila ako bilang gumagawa ng kabutihan? Okay? Bilang lingkod ng ating Panginoon. Dapat sa gantong pamamaraan, nakikilala yung bawat Kristiyano. Okay? Pangalawa, why integrity and honesty is important? Because it protecting our reputation. Tandaan po natin mga kapatid, bilang Kristiyano, kaya ka tinawag na Christian kasi kaakibat po doon yung pangalang Kristiyano, pangalan ni Kristo. Okay? Kaya kung hindi ka mabait, hindi mo pinapakita yung goodness, di ba? Parang ang hirap sabihin na Kristiyano po tayo. Because when we say Christian or Kristiyano ka, kailangan mabuti po tayo, mabait po tayo. Because pinoprotektahan po natin, hindi lang yung reputasyon po natin, but our reputation in Christ. Your identity in Christ, pinoprotektahan po natin. Kaya mahirap masabihan yung isang Kristiyano na, ano yung Kristiyano pa man, bakit ganun yung ugali? Okay? Bakit kung sino pa yung Kristiyano, siya pa yung judgmental? Bakit kung sino pa yung Kristiyano, siya pa yung yung hindi marunong magpatawad? Kailangan pala hindi sa ganun tayo nakikilala. Kasi kailangan nakikilala po tayo bilang isang mabuting Kristiyano, lingkod ng ating Panginoon. Encouraging a Christ-centered identity. Okay? Kapag po tayo bilang mga Kristiyano, pag sinabing goodness, meron tayong integrity and honesty, kailangan pag nakikita po tayo, nakikita po si Kristo sa atin. Okay? Laging sinasabi po sa atin po yun, kung nagiging kamukha na ba natin si Kristo. Okay? Kasi sabi po nila, kapag daw yung isang tao, lagi mo pong kasama, nagiging kamukha mo na po yan. Okay? Yung iba siguro hindi papayag. Yung asawa ko ayaw pumayag. Pero di ba, totoo naman po yung minsan, nagiging kamukha na po natin. So si Kristo kapag pinamuhay po natin, nagiging kamukha rin po natin. Okay? So meaning to say, kapag matagal ka ng Kristiyano and wala pa rin goodness at hindi mo pa rin napapakita yan sa buhay mo, wala nagbabago, ibig sabihin, baka mamaya hindi tayo nagiging totoong Kristiyano. Wala yung integrity and honesty sa bawat isa po sa atin. Okay? And sunod po dito, we are fostering a positive environment. Kasi tayo mga Kristiyano, sabi nga ng Panginoon, we are the salt and the light of the world. Tayo po yung asin at ang ilaw. Kaya kailangan tayo yung nagiging isang magandang halimbawa, okay, ng ating environment. Sa school, kung Kristiyano ka, kailangan makilala kayo bilang isang Kristiyano. Sa work na meron po tayo, especially po kapag ang kaharap po natin ay mga unbelievers, kaya kailangan nakikita po sa atin yung tinatawag na kabaitan. Okay? Hindi ka lang mabait pag nasa church ka. Kasi mabilis lang maging mabait pag nasa church. Di ba? Mabilis lang maging magalang pag nasa church. Pero na-challenge kasi yung goodness ng isang Kristiyano kapag kakaharap na niya ay mga unbelievers. Okay? And challenge po yun po sa atin. Kaya nga even sa Book of James,
Si Pablo, sinasabihin niya yung mga Kristiyano na maging mabuti kayo sa mga nakakahalubilo nyo. Maging Kristiyano man yan o unbelievers, maging mabuti kayo. Kasi pinapakita natin dito yung pagiging positive. Okay, yung pagkakaroon ng magandang influence sa mga tao sa paligid ng bawat isa po sa atin. Okay? Kaya isipin po natin mga kapatid, siguro from Monday, nag-start ka ng work or pumasok ka, okay, nakita ba ng kapwa po natin yung goodness ng Panginoon? Or yan, ngayon ka lang mabait kasi andito ka ngayon. So dapat hindi po tayo nakikita po sa ganon. Sa lahat ng ginagawa po natin, nasa anuan po tayo, kailangan nare-recognize po tayo. Are Christian recognized by their good deeds or bad actions? This week po mga kapatid, nakita po ba ng classmate mo, ng magulang mo, ng kapitbahay mo, yung good deeds na ginagawa mo o yung goodness ng Panginoon, or nakita nila yung bad action na ginawa po natin? Okay, saan po tayo nakilala? Siyempre, tayo na lang po yung nakakaalam po niyan mga kapatid. But it is a challenge sa bawat isa po sa atin na bilang isang Kristiyano, okay, kailangan maipakita po natin yung tinatawag na goodness, okay, yung tinatawag na meron tayong moral attributes sa bawat isa po sa atin. Okay, pangalawa, panghuli po natin, sabi po dito, goodness reflects God's character. Okay, bakit po mahalaga yung goodness? Kasi po yung goodness, ito po yung nagre-reflect dun sa character na meron po yung ating Panginoon. Okay? Parang same lang po dun sa mga pinag-usapan po natin. Bakit ka magiging kind? Bakit mahalaga yung kindness? Because God is kind sa bawat isa po sa atin. God is merciful, God is loving, and it is a same principle na when we say goodness, kaya kailangan makita sa yung goodness sa isang Kristiyano kasi nagre-reflect po dyan yung character ng Panginoon. That's why we are called Christian. Kaya ka tinawag na followers of Christ. Hindi ka pwedeng maging followers of Christ kung hindi nakikita sa iyo yung character ni Kristo. Na ano po natin, nasusundan po natin. Hindi pwedeng ganon. Hindi pwedeng I'm a followers of Christ, pero hindi ka naman sumusunod sa Panginoon. Hindi naman nakikita sa ugali mo yung character na meron si Kristo. Kailangan makita po sa atin yung bagay na yon. Okay? Goodness is a manifestation of God's own character. Okay? Meaning to say, kapag sinabing Kristiyano ka, maniniwala silang may Diyos, maniniwala sila kay Christ kasi nakikita sa iyo yung mismong character ng Panginoon. It reflects His love. Meron po ba tayong pagmamahal? His kindness and desire for the well-being of all. Kailangan ganito po yung bawat isa po sa atin mga kapatid. Okay. Nagmamanifest po sa atin yung goodness ng Panginoon sa buhay ng bawat isa po sa atin. Kasi kapag hindi natin na ipapakita yung goodness, meaning to say, hindi natin pala nararamdaman yung goodness ng Panginoon sa buhay natin. Baliwala lang pala yung kinakanta natin na from the goodness of God, pero hindi naman pala nakikita sa buhay po natin. When we say God is good all the time, and all the time God is good, kailangan makita sa'yo. Makita po sa atin yung character ng pagiging goodness ng Panginoon. Sabi nga sa Psalms 86 verse 5, You Lord are forgiving and good, abounding in love to all who call to you. Okay? Ito po yung sinabi ng salita po ng ating Panginoon. Because our God is a forgiving and good and abounding in love, sa mga tumatawag sa Panginoon, kailangan maging ganito rin po yung mga Kristiyano na tumatawag sa ating Panginoon. Okay? And ito po yung isa pong paalala po sa atin pa sa Ephesians 5 verse 1 and 2. Follow God's example, therefore, as dearly loved children, and walk in the way of love, just as Christ loved us and gave Himself for us as fragrant offering and sacrifice to God. Bakit kailangan merong goodness ang isang Kristiyano? Okay? Kasi even yung Panginoon, meron din po siyang goodness sa bawat isa po sa atin. Kung ang Diyos ay mapagpatawad, dapat magpatawad ka rin. Laging sinasabi yan ng Panginoon. Even si Jesus mismo nagsabi na kung yung Ama nyo dun sa langit marunong magpatawad, kailangan marunong din tayo magpatawad. Okay? Kaya nga itong tatlong bagay nito, kailangan nakikita po sa atin. Ito yung character na meron yung Panginoon. Okay? Maraming character si Lord, pero ito yung mga pinakang may na kailangan meron tayo. Unang-una, yung tinatawag na love. When we say goodness, kailangan meron kang pagmamahal. Nakikita sa iyo yung love ni Lord, nararamdaman mo yung love ni Lord, then kailangan na nakikita rin ng kapwa mo o na ipapakita mo rin sa iyo yung tinatawag na pagmamahal. Okay, marunong ka magpatawad, marunong kang umintindi, at marunong ka rin humingi ng tawad sa kapwa mo. Okay, yun yung tinatawag na pagmamahal.
Kaya hindi lang naman siya tungkol sa parang love dun sa partner po natin. Okay? Yung tinatawag na forgiveness, part din po yan ng love. Pangalawa, yung tinatawag na kindness. Okay? Ang kaibahan po ng kindness sa goodness, ang kindness po, it is more on giving. Okay? It is being generous. Okay? Nagbibigay ka ng time, nagbibigay ka ng possession, ng pera, or anything na pwede mong maibigay, even your talent, binibigay mo sa ating Panginoon. Kailangan pala nagmamanifest din po sa ating yung tinatawag ng kindness. Okay? Dahil mabuti ka, you have goodness in your heart, nagiging generous ka, nagiging mapagbigay ka, nagiging matulungin ka sa kapwa mo. Okay? And pangula yung tinatawag nating holiness. Okay? When we say holiness, hindi naman ibig sabihin po noon ay hindi na po tayo nagkakasala. Okay? Yun yung laging nami-misinterpret po ng bawat isang Kristiyano. Okay? Na ayaw natin na tinatawag po tayong banal. But in reality, we are holy. Okay? Hindi dahil po sa atin, pero dahil banal po kasi yung tumawag po sa atin. When we say holiness, ito yung, hindi naman ibig sabihin hindi ka na nagkakasala. But when we say holiness, ito ay sumusunod ka sa kalooban ng Diyos. And tinatry mo yung sarili mo na kung saan ay iwasan yung mga kasalanan na pwedeng magbaon po ulit po sa atin para hindi tayo makalapit sa ating Panginoon. That is being holiness. And dahil meron tayong Diyos na tumawag na banal sa bawat isa po sa atin. Kaya sabi po dito, do you see a good example of Christ in you? Okay? So sa buong week na nangyari sa buhay po natin mga kapatid, nakikita po ba sa atin o nakita po ba sa atin yung mga binanggit po dito na magandang example ni Kristo sa buhay po natin? Naipakita po ba natin yung love this week o yung hate? Napakita po ba natin yung kindness sa ating kapwa o yung hatred? Napakita po ba natin yung holiness o yung mga evil doers yung mga ginawa po natin? So kailangan yung mga positive yung naipapakita po natin. Because yung word na goodness, it is positive. Kaya kailangan positive din po yung mga lumalabas sa bawat isa po sa atin. Okay? Because goodness is a reflection of God's own goodness. Kapag mabuti ka, nakikita nila na mabuti rin si Lord. Okay? Kaya nga kapag sinabi mong God is good, okay, hindi lang dahil sa sinabi mong God is good, but kasi nakita nila na mabuti si Lord sa buhay mo. Meaning to say, kailangan nararamdaman nila, nakikita nila paano nagmamanifest yung goodness ng Diyos sa buhay mo. Okay. Kaya kapag sinabi mong God will provide, kailangan maniwala ka that God will provide. God loves me, kailangan maniwala ka na mahal ka ng Diyos. And kapag naipamuhay po natin yung mga bagay na yun, then makikita rin po ng kapwa po natin na totoo yung ating Panginoon. Okay? Kasi minsan may mga pagkakataon na gusto nating i-prove na totoo yung Panginoon. Totoo yung Diyos, meron talagang Panginoon. Pero alam nyo, yung isa sa way of proof, pagpapatunay na totoo yung Diyos, kailangan makita rin po sa buhay ng bawat isa po sa atin. Okay? Kapag nakita nila na mabuti kang tao, meron kang goodness or meron kang kindness sa buhay mo, then makikita rin nila yung kabutihan ng Diyos sa buhay po nila. So it's always start sa bawat Kristiyano. Kaya sana po, nagre-reflect po ito sa buhay ng bawat isa po sa atin. Yan. Sabi po dito sa ating conclusion, yan, medyo na paano po yung conclusion po natin. Yan. Thank you po. Sabi po dito, when the Holy Spirit guides us, we receive the fruit of goodness. And as other witness our act of kindness, they are moved to honor our Father in heaven. Alam nyo, ang pinakang aim lang naman po talaga natin, regards dun sa yung siyam na fruit of the Holy Spirit, is walang iba kundi mag-glorify po yung ating Panginoon. Okay. Kumbaga, hindi ka lang magiging good kasi mabuti si Lord. Hindi ka lang magiging good kasi may blessing. But magiging good po tayo or ipapakita natin yung goodness because God deserve honor. Okay. Kung gusto natin ma-honor yung Panginoon, maging mabuti po tayo sa ating kapwa. Maging mabuti tayong Kristiyano. Kasi kapag hindi ka mabuting Kristiyano, hindi mo ma-honor si Lord. Okay. If you want to honor God, kailangan ino-honor ka rin ng tao kasi nakikita yung kabutihan sa buhay mo. Okay, kasi nga, di ba nga po, kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, yun yung ginawa mo sa Panginoon. So tayo mga Kristiyano, ang pinakang aim po natin is to glorify God sa lahat ng ginagawa po natin. Kung bakit natin siya pinapraise, kung bakit natin binibigay yung pagod natin, yung mga efforts ng bawat isa po sa atin, because gusto nating ibigay yung honor sa Panginoon. Okay? Pero yung pinakang best honor na bibigay natin sa Lord is kapag nakikita sa buhay mo mismo yung kabutihan ng Diyos. Kapag nakikita ng ibang tao yung kabutihan ng Diyos
sa buhay na meron po tayo. Kaya sana po mga kapatid, at this week, hindi pa po natatapos. Ayan, meron pa po tayong Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Sana po ay maipakita po natin yung goodness ng Panginoon. If God is truly good, then kailangan maipakita to sa buhay ng bawat isa po sa atin. Pero dahil po doon, napakabuti ng ating Panginoon, ay bigyan po natin ng isang malakas na palakpak si Lord kasi mabuti po siya sa buhay ng bawat isa po sa atin. And tayo pong lahat po, isama-sama pong yumuko at manalangin po tayo sa ating Panginoon. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, maraming salamat po sa oras pong ito. Salamat, Lord, sa inyong kabutihan sa buhay ng bawat isa po sa amin. Bagamat hindi kami perpekto, Lord God, kami po ay nagkakamali, nagkukulang po sa inyo, pero Lord God, ang inyong goodness ay hindi nagkulang sa bawat isa po sa amin. Yung provision mo, yung protection mo, Panginoon, yung pagmamahal nyo ay patuloy po namin nararamdaman, Panginoon. Lord, ang aming panalangin, patuloy kang mamuhay sa bawat isa po sa amin. Patuloy, Lord, na mag-manifest yung character mo po sa buhay ng bawat isa po sa amin. Yung love, yung kindness, yung holiness, na kung saan ay maipakita po namin sa aming kapwa na sa ganon ay ma-glorify ka namin sa buhay ng bawat isa po sa amin. Salamat, Panginoon, sa buhay. Salamat sa kalakasan at patuloy ka naming pupurihin. Papasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating lahat. Amen po. Yan, mahirap po maging mabuti, no? Isa pong challenge yan sa mga Kristiyano. Ano? Na sana patuloy po tayong maging mabuti. May nakakita man na wala, ano po? May Kristiyano man na wala tayong katabi, pero dapat lagi pa rin po tayong mabuti. Kaya ilan po sa mga balita lang po natin, mga kapatid. Una po yung ating Sunday service. We are invited pa rin na mag-invite pa rin ng mga kapatiran po natin na makadalo sa ating Sunday service. And mga bisita na rin po. Sana po makapunta po sila 9 a.m. and then 5:30 in the afternoon and then midweek service natin. Yan, pwede po ba nating palakpakan si Lord po muli? Yan, medyo balance po tayo ngayon. Ano? Medyo balance po ang ating bilang. Ano? Sana hindi na po tumaobang bangka sa susunod na Wednesday. At ganun din po ang ating pong nightlight. We are still inviting everyone to watch online. Na 7 p.m. pa rin po ito. Sana po makapanood po tayo. And if hindi nyo po siya mapanood right on time, may replay po sa Facebook. Pero po, meron na pong bago pong sistema si Facebook. Hindi ko na pala kung kailan. Pero yung mga replays natin sa YouTube nyo na lang po minsan mapapanood kasi magdi-delete na daw po sila ng mga videos. Kaya sana po nakasubscribe kayo sa YouTube page po natin kasi update po natin yon na mga videos po natin, streams po natin every midweek and nightlight tsaka Sunday. Ganon din po ang ating po mga weekly services, yung ating pong mga fellowships, tuloy-tuloy po yon sa ating youth, sa ating pong Silver Grace, sa ating mga kalalakihan, kababaihan. Sana po makapunta po kayo, sana po kung di pa po kayo nakaka-attend, bakit hindi pa? Sana po maka-attend na po kayo. Ano? Kung kayo po ay kasama dun sa age group na yon, we are inviting you to join. And sana po makapagpalakasan po tayo sa Panginoon. And then, sa mga iba po nating mga announcement, yung prayer breakfast po natin, to be announced pa rin po yung venue po natin kasi medyo hindi pa rin po stable yung ating pong mga panahon po ngayon. Ano? Sana po ay pag-pray natin na stable po ang ating panahon na para pagdating ng prayer breakfast ay makapag-jogging po tayo, makapag-walking. Hindi lang po tayo ma-exercise ng pagkain, ma-exercise din po tayo sa paglakad at pagpunta sa ating pong venue. Then yung pong ating pong iba pong mga balita ay sana po ay maka-join tayo lalo na po sa ating mga upcoming events. Wag po kayong mawawala mga kapatid. And bago po tayo mag-uwian mamaya, meron po tayong sharing and ipa-flash din po natin sa online yung ating pong sharing din po. Sana po makapagbahaginan po tayo. And meron po ba tayong mga birthday celebrants po ngayon? Sino po may birthday po? Meron pa ba may birthday ngayon? Sige po. Happy birthday po sa mga kapatid nating may birthday. And sana po pagpalain po kayo lalo ng Panginoon. At sana po ay maging mas malakas pa rin po tayo kaysa sa dati. Kaya po tayong lahat ay tumayo and let's close our midweek with a prayer.
Let us all pray mga kapatid. Heavenly Father, Lord, you are so good, Panginoon. Thank you, Lord, kasi po hindi ka po nagbabago. Patuloy ka nagiging tapat. Patuloy po naming nararamdaman ang pagmamahal mong dakila sa bawat isa. Panginoon, salamat po sa reminder through Brother Gardy, Lord God, na kailangan po magkaroon kami ng goodness sa buhay po namin. Ma-develop po ito, Lord God, with the help of the Holy Spirit na nag-work sa buhay po namin. Panginoon, patawarin niyo po kami if meron po kami mga nagawang pagkakamali sa salita, sa isip, sa gawa nitong mga nakaraang araw o ngayon pong araw po na ito. Panginoong Diyos, bigyan niyo po kami ng kalakasan, kakayanan upang baguhin ang aming sarili, Panginoon, dahil hindi namin ito magagawa ng sa amin lang. Kaya Panginoong Diyos, ang aming samod, dalangin din ang pag-iingat, ang igawad mo sana sa mga kapatid po namin na pauwi po ngayon. Sana, Lord God, makarating sila ng ligtas sa kanilang mga tahanan nang meron pong daladalang pagpapala na nagmumula po sa inyo. Lord God, maghari ka sa bawat isa po sa amin. Bigyan niyo po kami ng maayos na pahinga sa gabi po na ito. At bukas, Lord God, meron kaming panibagong kalakasan para po gamitin, para po paglingkuran ka, sambahin ka, at patuloy na ipalaganap ang inyong mga banal na salita. Panginoon, sana yung mga napag-aralan po namin ng ilang mga midweeks, Lord God, ay magbunga po talaga ito sa aming mga buhay, Lord God. Hindi lamang naming narinig, kundi ito po ay maibahagi din namin sa iba. At Lord God, marami pong mga tao ang magbunga din kagaya po ng inyo pong binanggit sa amin. Panginoon, maraming salamat po. Meron man po kami mga kapatid na may mga problema, may mga sakit, may mga kahilingan. Kayo po ang nakakaalam ng kanilang pangangailangan and you know, Panginoong Diyos, yung perfect time para po sa kanila. Kaya Panginoon, sama-sama kami nagpapakumaba. Handang tatanggapin ang inyong mga sagot sa aming mga panalangin at tumaasa, Lord God, ng inyong pong favorable response, Lord God, sa mga bagay po na ito. Kaya Panginoon, pinupuri ka po namin, pinapasalamatan. Ito po ang aming samo at dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sige po. Praise God po. And bago po tayo umuwi, ito po ang ating mga sharing. In what ways do you encounter God's goodness? And how do you reflect that goodness in your interactions with others? Ayan, so sharing po tayo. Siguro po, para po maiba po yung ating groupings, by ano po tayo? Tig-lima lang po. Wala pong lalampas ng 5. Ayan. By 5 lang po. Sige po. Hanap po kayo ng kagrupo, pero tig-5 lang po. Para po, ayan. Sige po, ito po yung question po natin sa harapan. Sana po ay inyo pong basahin, pag-share-sharean at makapagpalakasan po tayo ngayong gabi po nito. Tig-5 po. Kung pwede pong kumonte, pwede naman po. Sige po.